7:30, 7:30. It's 7:30 in the evening of Tuesday with Chewy and Jesse here at You Talks, where we go for gold. At magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga tagapanood sa aming mga Facebook page at mga tagapakinig namin sa radyo. Welcome to another episode of You Talks, kung saan muli tayong makaririnig ng panibagong storya ng may pagsubok, ng may kasamang kasiyahan at pag-asa. At muli, nagbabalik ang paborito ng tambalan, si Chewy at si Jessie, para makinig ng another story. Yes, another story na naman tayo for our You Talk Season 2, na kung saan hindi lang natin pag-uusapan ang struggles ng ating mga youth, but also it is an interfaith, which is a special thing dito sa aming Youth Talks episode. Kasi hindi lang natin pag-uusapan yung mga struggles nila on their own religion, but also yung kanilang mga story as well. Exactly. Diba? Our Season 2 has always been about faith denominations. No, we've invited and we've been inviting so many, yung mga different guests namin na napapanood nyo sa aming programa. We come from different religions talaga. Now, for tonight, our episode will be from the Catholic. Yes. We have a Catholic guest with us for tonight. And this is gonna be a story about family. Another family episode na naman. Yes, no. Ang story na to ay tungkol sa story ng pamilya, dahil ang bida natin for tonight at ang kanyang storya ay tungkol sa pagiging isang bunso. Pinakabunsong kapatid, pinakabunsong anak. So ano nga ba ang storya ng pagiging isang bunso? No, I'm sure all of you out there na nanonood at nakikinig sa amin, 'di ba? Yung bunso kasi is usually ito talaga yung sinasabing spoiled. Yes. Yeah. alam ng mga karamihan yan, yes, diba? Sila yung mga cream of the crop. Yes, kasi diba? Sila yung dulo. So lahat ng resources na nabibigay sa kanila. Yes, no. Sa mga bunso namin na nanonood at nakikinig at kung kakilala kayo na bunso na nagkaroon ng struggle, na nagkaroon ng pagsubok dahil sa pagiging isang bunso, maganda na ma-share nyo ang aming episode na to para sa kanila, kasi makakarinig sila ng storya ng pagsubok ng isang bunso na hindi lahat ng expectation natin. No? Kasi di ba pag bunso, ito talaga yung favorite, yung ganyan. Favorite. Pero, yung kaya ang marinig natin sa storya ng ating guest sa ngayong gabi. No? So, ang ating guest para sa aming episode for tonight na magkikwento ng kanyang golden journey about sa pagiging isang bunso or ang pagsubok ng isang bunso. She is one of the scholars before ng Youth and Family Center, but now she's officially part of the team talaga ng Youth and Family Center. No, she's really now in the team. Kung nasa team na siya before, pero this time nag-level up. Level up ang pagiging part niya ng team. So, to our dear guest na nakikinig at tagapanood namin, our guest for tonight is Anna Jean Gumban, or we love to call her si Ann. Ann, grabe ang face card. Face card. Ay, nahiya. Hi, viewers! Ito pa lang feeling maging artista, no? Grabe ka. Diba? Iba talaga. Lang tayo for today's video. Diba? Welcome, Ann, sa aming episode for tonight. We're really happy na nakasama ka namin for tonight, no? Our Catholic guest, no? For our Season 2 episode. Face card pa lang. Ano nang magagawa natin? Humble lang tayo, humble. Ito. Wow. Sige, Ann. Your story is about pagiging isang bunso. Siguro, I'm guessing all of our audiences are curious. Ilan ba kayong magkakapatid muna? Sa sipag ng mga magulang ko, actually. Konti lang kami. Ilan? Konti lang. 10 lang naman po kami. 10? Ang dami naman. And then, ganun sila kasipag. And then sa 10 na yun, bunso ka. Yes. Ako yung bunso. So, ilan taon ka na ngayon? I'm 22. 22. And then yung panganay? Nasa 44. 20. So, 2 years gaps, mga gano'n? Parang gano'n. Kasi parang 2 years gaps, diba? So, sa mga audiences, sino dyan ang maraming kapatid dyan? Ito talaga bunso talaga sa loob ng 10 magkakapatid, no? Sige, Ann. Bilang isang bunsong kapatid, first of all,
yung sabi nga namin kanina, diba, the expectation kasi sa pagiging bunso. Ikaw, alam mo na bunso ka eh. What was your first expectation talaga na ikaw yung bunso sa family? So yun, at first, nung bata pa, di ba, malikot man talaga yung mga, mga mind natin yan. Kasi di ba, bunso, ay, okay. Nasa mind ko nun, ibigay lahat sa akin. Kasi, bunso. Bunso eh. Dapat, atensyon, mga gamit na gusto ko dapat, yun yung makuha ko. Pero, sad reality. Pumasok na yung pero, yun talaga yun eh. Pero bakit, ganon? I know to myself, tanggap ko na yung estado namin sa buhay. May expectations ko na, okay, dapat kapag may gusto akong damit, may gusto akong laruan, makuha ko yun. Pero, sad to say, hindi. Sige, Ann, going that through journey, ano ba yung mga naging, ano ba yung mga naging pressure sa'yo bilang isang bunsong kapatid? Ang pressure sa akin siguro yung need kong makapagtapos. Oh, my need. Sige, can you explain that? Bakit ka nagkaroon ng ganun na need makapagtapos? Kasi habang lumalaki ako, nakikita ako na kailangan ako yung makatapos. Kasi yung mga kapatid ko, high school graduate lang sila, tapos nag-asawa na. So, kailangan akong ma-prove na, dapat maiahon ko din sila sa kahirapan. Usually talagang may nanay yung tatay na gusto kong ma-experience nila yung mga hindi nila na-experience. Maibigay ko yung mga hindi nila nakuha before. And ganun lang yung eagerness ko siguro talaga. Doon din pumasok na naging matured ako enough. Naging independent ako enough para makapagtapos ng pag-aaral. Grabe no, imagine, bilang isang bunsong kapatid. Di ba usually kasi, di ba, ang nagpo-provide talaga is ang panganay. Yeah. They are the second breadwinner after the father. Pero now we're hearing the story galing sa isang bunso na parang feel niya, pasan niya yung ahon ng pamilya niya. Di ba? Parang, ano kaya yung ganong feeling? Parang na-reverse. Pero, na-curious lang din ako. Parang, since, do you feel ba na nag-reverse yung role na bilang isang bunso? May feeling ka ba na gano'n? Na-feel ko na bakit hindi ko dapat yun ma-feel kasi dapat bunso ako. Yung expectation na, kasi nag-expect talaga ako. Promise. Yung na, ay, okay, tapos na si ate, mag-aral kasi parang high school, graduate ka nun, okay na, parang nasa namin ba na, okay. So, ang expectation ko nun is, graduate na yung ate ko ng senior high, ata yun. Then, nag-expect talaga ako na paaralin niya ako kasi nagtrabaho siya. Pero, sad to say, na expectation versus reality ako. Kasi, nalaman ko na lang na mag-asawa din pala siya. So, doon talaga ako, naman ako na, okay. Need ko na naman talaga na, sige, paghirapan ko na lang talaga. Ako na lang yung parang mag-pursue sa ko na, okay. Sige, ako na ang gagawa ng paraan. Yeah. Pero yung sa ganyang yung sabi mo, expectation versus reality, bilang isang bunso, were you able to enjoy your childhood? Nakapag-enjoy ka ba nung kabataan mo? Bilang isang bunso, Ay, kung enjoy lang, sobra. Ayun. Sobra. Naramdaman pa rin yung enjoyment. So, sobra ka-enjoy ko na 5 p.m. na ng hapon. Hintayin ako niya ni kuya sa kalsada. Tapos magsabi yan siya na, patay, lagot ka. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Sabi yan siya na. Pero, kung enjoy lang, sobra. Sobra na enjoy ko din naman yun. May mga nasa senior high school na yung pressured ko eh. Pero nung mga senior high. Bata pa ako, hindi ko naman na feel na gano'n. Yeah. Pero doon ko na-realize nung
isip na din siguro sa mga bagay-bagay. Namulat ka na sa realidad ng buhay yun, doon. So we're seeing the dynamics here kasi bilang isang bunsong kapatid, usually naman talaga, from the stage ng pagkabata, yung bunsong kapatid talaga na-enjoy pa eh. Kasi nga ito yung bata. Yeah. So parang ito yung nagiging lingaw ng family. Ito na rin nagiging lingaw ng family na meron tayong bunsong kapatid, mga kalaro natin, Totoo. yung minsan nga mapagtitripan pa natin kasi bunso eh. Pero kasi, the more you grow up, and then nakikita mo yung reality ng buhay. Yun nga eh, nag-transition nga bigla eh, na akala ni Ann, pag-aaralin ako, na eto ang gagawin para sa akin. Pero ang naging reality is nabaliktad. And I think that's the common tendency when it comes to sa experience ng mga bunso. Na nafe-feel nila na kapag hindi nagagawa ng mga kapatid nila yung dapat nila gawin for their family, sila ang sumasalula. Kasi yun yung kwento niya. Yun yung nangyari na si Ann ang siya nagpaaral, siya gumawa ng paraan para makapag-aral. Siya gumawa ng mga bagay-bagay para i-push yung sarili niya. And I think, hindi lang siya about the changing of roles, but also, I think, nag-grow siya ng maaga. Yes. Not because yun yung role niya, but because kailangan niya. Kailangan niyang mag-grow about it moving forward. Kasi kailangan din siya ng family. Yeah. Yung ganung mindset na I need to do this for my family. Kailangan ko to gawin para sa pamilya ko, you know? No, kasi being the youngest talaga, it means you will grow up surrounded by older role models, no? Pero kahit na may mga role models ka, magkakaroon ka pa rin ng buhat ng expectation na makakapag-influence sa mga decision making mo and sa confidence mo. Kaya nga yung mindset na ganun talaga, yung nagkaroon ng ganung point na, okay, I was hoping and I was expecting something coming from my family, pero I need to change it. I need to change the tone talaga, no? So, yun yung nangyayari. Sige, and with going throughout that struggle talaga, but for you, what was the hardest talaga, yung pinaka-mahirap na experience mo bilang isang bunso? Yung talaga nag-push sa'yo to your limits? Siguro talaga yung kahirapan. Yeah. Na-experience ko na, hindi lang halata ha, guys. Sa face card kasi Na-experience ko na mag-harvest ng mais. Which is dapat hindi eh. Kasi ikaw nga yung bunso eh. Mag-harvest ng mais. Sa Ilonggo is mag-Ilonggo ko. Wala mo yung choice. Magabot sang balinghoy. Okay. Magtapas sang tubo. Mangguna. Maghilamon. Na-experience ko po ang pagtanom og palay. Diba? Ang wala ko lang siguro na kaya ang ang araro. Tsaka mag-araro, tsaka tawag ito, mag-spray kay mabigat din masyado. Pero the rest na don't need. Alam ko mga trabaho sa farm. Di ba? At partida. Pero Hindi nanggaling ng farm. kami ni Jessie na hindi nagpa-farm, grabe ka itim. Yeah. Tapos, di ba? Yun the enjoyment, kasi hindi dapat ito ginagawa ng isang bunso. It was supposedly sa 10 yung magkakapatid. Yes. Dapat di ba yung mga elders talaga Nakaupo na lang dapat siya, nakaupo na lang si bunso, nanonood, Dapat Disney tinitignan. princess. Disney princess pag bunso eh. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, dahil nga sa pagkakapos, kailangan mag-push ni Ann. Yun talaga yung nagiging mindset talaga ng isang bunso na kapag hindi na-achieve talaga ng iba niyang kapatid, nadadala niya yung burden na siya ang dapat mag-ahon sa family nila. Which I know na maraming bunso ang nakaka-relate. And we understand and we can imagine the feeling that you're having right now. And I hope you're resonating with the story of Ann. No, na ganun talaga eh. Nadadala niyo eh. You care for your family. No? Pero sa ganito, Ann, paano ka naman hinubog ng karanasan na yon? Paano niya na-shape yung pagkatao mo ngayon sa stage ng buhay mo? Siguro, lahat yun naranasan ko, experiences, naging matatag ako, na nakita ko na, okay, magsisipag ako, na kapag nakaahon ako, na nakaya ko,
for my own good na din. And also, mas siya kasi nakaya ko siya and mas matutulungan ko yung mga magulang ko kapag narating ko na. And right now, narating ko na siya. Yes, Wow. for dear audiences, yes, narating na ni Ann kasi bago lang siya nag-graduate Yes. this year. Yes. Nakapagtapos na siya ng college and she's now officially working with the Youth and Family Center team. Kaya we're very happy. And habang nakikinig sa story mo, no, imagine yung growing up talaga, no, you have to carry the burden or the challenges na para iahon ang family mo. No, ano mo dun? I think it's a story of not just being a bunso, but a story of growing. Meaning, growing of oneself. Yeah. Dinala siya ng mga life experiences Yes. niya. I think yung nagdadala kay Andon is not na kailangan kong iahon yung family, but also yung love and care niya dun sa kanilang mother and father Yeah. na dinadala niya until now. And yun yung nagbuo sa kanya na kung nasaan siya ngayon. Exactly. Yun yung dinadala niya. Even until now, nakikita naman based on how she relates yung kanyang story sa atin. Sa tama yun no? Yun talaga nabuo kasi yung pagkatatag Pero habang binibuild mo yung pagkatatag mo, sabi mo, di ba, nakita mo na yung pagkatatag mo, ano yung mga strengths na na-develop mo dun sa mga experience mo na yung bilang isang bunso? Di ba, nakwento mo na ang dami mo nang ginawa. Pero can you share us yung mga nakita mo talagang strengths, abilities, or talents mo na nagagamit mo ngayon? Kasi nung bata ako, matandaan ko talaga, dyan lang ako sa gilid, hindi ako nagasalita. Parang, kung sa ano pa, parang tuta ba? Tahimik lang sa gilid-gilid. Tahimik lang dyan sa gilid. Pero, ngayon, hindi naman. Uy, sa harap ka na ng camera. Sarap na ako. Pero siguro, yun talaga na, wow, na-amaze lang ako na, siguro kasi napunta ako dito din siguro, sa Youth and Family Center, na yung nakapalibot sa akin. Sila din siguro talaga yung nag-mold sa akin kung ano ko ngayon na hindi ka lang basta ganyan. May mas i-grow ka pa. Yes. And yes, right now, may konti pa talaga siya pero nandun ako sa point na parang nawala na good yung hiya sa sarili. Parang, okay, para sa'yo din naman yung tawag nito, maging mas a better person ka ba? Yeah. So, dapat hindi ka mas stuck lang doon kasi wala ka talagang patutunguhan Yes, kapag yes. ganun. So, yun yung na-realize ko na dapat tulungan mo din yung sarili mo. Na may ibubuga ka pa. Yun. Yun talaga, yung the communication skills of Ann. I think we're also a first-hand witness talaga. The communication skills ni Ann talaga is, sabi niya nga, di ba, mahihain siya before. Pero ngayon, makikita namin siya dito, she's really good. Kung alam niyo lang, kung nawi-witness niyo lang, kung paano yung mga ideas ni Ann, yung kung paano siya magtrabaho, and yung sinasabi niya kanina, yung paggagawa niya sa farm, yung mga ginagawa niya, actually, kung alam niyo lang kung gaano ka-workaholic si Ann, nakikita namin siya dito, grabe magtrabaho si Ann. Kahit nung nag-aaral pa siya, kahit nung nasa college pa siya, nag-aaral pa siya before siya gumraduate, before nun, grabe niya ka-workaholic yung after niya ng school, pupunta siya dito sa center. Mag-help pa. Mag-help pa. Hindi pa siya magpahinga agad. Yung kami na magsasabi, magpahinga ka na please. Pero hindi niya alam yung word na po. Hindi pala yun. Hindi niya amaano yung pahinga. But it really showed kasi yung pinagdaanan niya. Yun yung nadalang mindset niya kasi na I need to keep pushing myself. Yung sabi niya kanina, hindi lang to para sa pamilya ko pero para din sa sarili ko. Tinulak niya talaga yung sarili niya para marating kung saan yung gusto niya marating ngayon. And kitang-kita naman natin sa experience niya. No? We're seeing here the beauty of life experiences. No, yung mga life experiences niyo within the family will really cultivate your patience, your responsibility, your independence, your resiliency, your personal growth, na talagang, yun talaga Pagka sa ating mga Pilipino talaga, grabe kahalaga ng family. And then, ang nagiging unang gagawin natin is for the family.
Nakita naman natin kay Ann, di ba? This is for my family. This is para iahon ng pamilya ko. Hindi lang siya para, yun yung binibitbit niya talaga. Bilang, not just bilang isang anak, but bilang isang bunso. Yes. Na binibitbit niya para sa kanyang family. Imagine, no, bilang isang bunso, dala-dala mo yung pag-ahon ng family mo. Kailangan mo mabuhat, kailangan mo silang iahon. You've brought that responsibility. And we can only imagine how you feel bringing that responsibility. And I'm happy na nakakapagkwento si Ann ng kanyang story bilang isang pagiging bunso. No, but of course, we'll just have a short infomercial. No, huwag kayong mag-alala, marami pa tayong marinig galing kay Ann kung paano nga ba maging isang bunso sa isang pamilya? Ano nga ba yung mga pagsubok talaga? And of course, ano yung joys and hopes ni Ann sa pagiging isang bunso? No? So we'll be right back after this short infomercial. In the heart of serenity where nature meets nurture, lies a sacred refuge, a place of renewal, reflection, and transformation. Welcome to the Youth and Family Center, a haven designed to bring out the best of the joys and hopes in every youth, family, and lay animator. Here, we believe in the power of pastoral counseling, spiritual companionship, holistic formation, and human development programs. Every step you take within these grounds is an invitation to grow, to heal, and to discover your purpose in the light of faith and community. Mission is simple yet profound, to accompany you in your journey of faith and self-discovery, ensuring that no one walks alone. Through our programs, we foster resilience, strengthen relationship, and deepen spiritual and emotional well-being. The Youth and Family Center is more than just a retreat space. It is a pastoral learning and development refuge, a home for the young and the young at heart, for families seeking reconnection, and for lay leaders devoted to guiding others in faith. Come as you are and leave transformed. Here, you are seen, heard, and embraced. Together, we nurture the spirit, strengthen the heart, and uplift the soul. It's a beautiful evening of Tuesday here at Youth Talks, where we go for gold. And we're back! Kanina narinig natin ang kwento ni Ann bilang isang bunso. And ngayon, we're gonna talk about it more. Yes, diba? Hindi natin pwedeng bitinin yung ating mga audiences. Right? But Ann, how does it feel na to carry yung burden bilang isang bunso? Carrying the burden of the family? For me, masakit Or the siya. responsibility? Yun, no? Masakit. Ayun, no? Parang kagat ng dinosaur. Masakit siya. Kasi, di ba, may mga questions silang nga, bakit bunso ako, bakit kailangan ma-feel ko yun, yung ganong bagay na hindi dapat. Kasi nga, bakit parang nabalik sa akin yung responsibilities. Pero yes. Pero what were you questioning more? Nagka-question ka kasi bakit mo nararamdaman yon, or kine-question mo kasi bakit ikaw yung nagdadala ng responsibility ng family? Siguro both. Kasi 'di ba, may question kasi na bakit
kailangan ako magdala ng responsibility na yan. And at the same time, you have to, may tendency na matatanong mo sarili mo, bakit ko nararamdaman to? Para sa pamilya ko to eh. Parang 'di ba, bilang isang bunsong kapatid nga, you also have the right to deserve, the right to enjoy life for yourself. Especially at a young age kasi si Anne. Sa murang edad kasi nahubog na agad yung utak niya, nadala-dala niya yung responsibility ng family niya. Diba? Yun yung struggle sa pagiging isang bunso. Diba na, I mean, nothing, wala naman against the family. Pero yun kasi yung effect eh. Imagine yung ibang mga kapatid mo, yung mga panganay na nauna sa'yo, may family na, may kanya-kanya ng siguro negosyo, trabaho, yung parang natapos na yung responsibilidad sa magulang. Yung ganun eh, kasi may kanya-kanyang pamilya eh. Pero ikaw tong natitirang bunso ang ngayon mag-aahon sa family mo. Yung kind of feeling na, bakit ako? Balik sa akin. Diba? Kaya nga the first question agad namin is, how does it feel? And yun nga, sabi mo, masakit. And for our audiences out there na bunso, it's okay na masakit talaga yung ganun pakiramdam. Kasi masakit talaga. Ako panganay ako eh. Panganay ako sa family namin. Kaya hindi ko masyado ma-feel yung experiences ng isang bunso. Pero upon hearing stories talaga ng pagiging isang bunso, and now with Anne, masakit talaga. Kasi 'di ba, yun yung first question eh. Bakit sa akin napasa? Which is bunso ako eh, 'di ba? Yung Disney princess life nga. Disney princess na kumbaga way of life. Yeah. And I think it's not just yung story ni Anne, yung nagdadala sa kanya. But may mga, ano ba yung mga natutunan mo, Anne, moving forward na kahit ganun kahirap yung life na dinadala mo, ano yung mga natutunan mo? Or mahalagang aral na natutunan mo from it? Yeah. Siguro yung una is pagmamahal sa sarili. Kasi parang okay, napag-iwanan na ako. So, parang sarili ko na lang muna. Yung right, mga ganong stage ako. Pero hindi talaga din mawala yung kahit naunahin mo yung sarili mo. Pero at the end, may pamilya ka pa rin talagang babalikan. So, yun din yung isang way siguro na yung tindi ng pagmamahal ng isang anak sa magulang is hindi mawawala. Kahit na may mga pagkukulang, yes, hindi maiwasan yan. Pero at the end of the day, sila yung babalikan mo. Yeah. Yeah. Na iwan ka na ng lahat, pero sila is magsistay na nandyan. Na sila siguro yung patunay na sila yung hindi mang-iiwan. Yeah. Imagine, no, as a bunso, ilang taon na ang parents mo? Both of them is 63. Nasa 60s. Nasa senior citizen na. Imagine, Anne is yung bunso. Anong first na sinabi niya na natutunan niya is pagmamahal sa sarili. Yun yung first learning niya. But, anong kahati ng pagmamahal sa sarili? Pagmamahal sa pamilya. Imagine, no, bilang isang bunsong kapatid, dapat talaga mas mataas na yung chance na mabigyan mo ng pagmamahal yung sarili mo or ma-provide mo lahat para sa sarili mo eh. Kasi nga may mga kapatid ka na nagsulong or nag-help sa buong family. Pero hindi yun ang nangyayari sa story ni Anne eh. Especially now, na nakapagtapos si Anne, nakapag-work na. So I'm sure pinaplano niya kung saan niya, kung ano ang gagawin niya. Hindi lang para sa sarili niya, pero para sa family niya. Parang, yun nga, yung sad reality na dapat ini-enjoy mo ang buhay lahat eh. Dapat sa'yo na lahat eh. Na dapat wala na ako iniisip. Pwede na ako maglaag, pwede na ako kasi mostly lahat ng responsibility nagawa na ng mga kapatid ko para sa mga magulang namin. Yeah. Pero ito, nandito ako, nagtatrabaho, hindi na lang para sa akin, pero para sa family ko rin. Pero look at the mindset of Anne. The love for the family is so strong. Imagine,
walang sama ng loob na naipon. With what, kung mapapansin nyo, habang pinapanood natin si Anne, yes, it was a painful story talaga. Maraming nawala Maraming missed opportunities Pero you can see the face of Anne, yung ngiti May habang face value. Yung face value talaga Face ko. yung ngiti niya habang nagkikwento, pag pinag-uusapan yung family niya. And it really shows the love of Anne for her family. And dito natin makikita yung dynamics, yung family dynamics na even during the hardest time, it's your family who will always got your back. Yung tulad nung sinabi niya na parang, iiwan ka man ng lahat, ang family mo, hindi ka iiwan. Yes, di ba? And yun na yun Kaya hindi niya maiwan-iwan yung pamilya niya kasi alam niya na hindi siya iiwan That's the kind of support system that we have. No? So, okay, we now nakita natin yung love with your parents. Let's go to your brothers and sisters. Sa mga kapatid mo, Anne, who was your biggest inspiration talaga or naging model sa'yo? Kasi, syempre, pag bunso ka at marami kang kapatid, lalo siyam ang kapatid mo, meron ka talagang role model. Meron ka magiging inspiration from them. Sino yan sa mga kapatid mo? Tapos makikita nila ito panood. Ay, wait lang. Kapag nanonood po ang mga kapamilya niyan, wala pong favoritism. Nagsasabi lang po si Ann ng totoo. Sige Ann. Sige. Siguro para sa akin is yung panglima. Ate ko. Kasi sa kanya ko nakita yung, paano ko ba sabihin? Grabe din yung experience niya, binigay niya na yung support din sa parents ko. Grabe din yun Kasi sa kanya ko nakita yung magtatrabaho siya. Tapos, lahat ng sweldo niya, ibibigay niya kay nanay tsaka kay tatay. Na as in, wala siyang ginatira sa sarili niya. Grabe. Parang ako, na-amaze ako. My God. Paano naman siya? Di ba? Parang nahiya ako sa atin Oo, totoo. Totoo na. Grabe. Amazing. Na, grabe yung paghanga ko sa kanya ba. Tapos, then, doon pa lang sa amin, yun na yung way niya. Then, may times na nag-abroad. Doon pa talaga ako mas lalong bumilib. Kasi, di ba? As in, na walang bawas. Na wala siyang ginatira para sa sarili niya doon. Then, parang na-realize ko din, paano kapag mag-uwi na siya? Wala ang sa kanya kasi lahat ginabigay niya tapos binapaayos ng bahay ba. And sa sad reality din also na ganun yung way niya na na-adapt ko din. Na-adapt mo rin. Yun talaga yung baka gusto mo i-shout out naman yung ate mo na yan. Ate, kamusta ka dyan? Favorite. Baka naman. Pero yan. Mahal ko yung sila lahat. Oo naman. Mahal ko yung sila lahat. Narinig niyo po lahat, mahal Mahal ko kayong lahat. Yun talaga, the role models talaga are very important in a family. Kasi 'di ba, yung older siblings often becomes examples. Sila yung mga nagiging mentor, sila yung mga nagiging source of wisdom, na nakapag-influence sa personal development. And dito natin nakita, ano yung word ni Anne? Na-adapt niya. Yung pagka-idol niya kay ate niya, kay ate, ano ba tawag ko kay ate? Ate Mitch. Kay Ate Mitch. Yung pagka-idol niya kay Ate Mitch na, hello po Ate Mitch, yung pagka-idol niya sa'yo, Ate Mitch, is naging source of inspiration para kay Anne. Now, nakikita natin kung saan nanggagaling yung pagmamahal ni Anne para sa family. And that starts with the elders. Yes. Yung mga older brothers and sisters talaga Na imagine niyo buong sweldo binibigay sa nanay at tatay. At nahiya ako ng sobra. Sana all. Imagine niyo, yun ang naging mindset ng ate ni Anne. And then, ilang taong ka nun, Anne? Nung nawi-witness mo yun? Grade 6. Grade 6 See? bata pa. Imagine sa murang edad na grade 6 is like 12 years old. 12, 11, 13. Tapos nung nag-abroad na siya, nasa na ako, senior high. So, yung basically mga teenage life,
imagine at sa murang edad, nagkaroon ka ng inspiration na sobrang believe sa isang kapatid mo na pinoprovide lahat para sa family. And yun yung nag-adapt nakuha talaga ni Ann yun. And ito yung humubog kay Ann. Yes. Ito yung naging foundation ng Yun yung thinking mga, niya ngayon. yun yung mga taong yun yung taong nag-inspire sa kanya to be better. Hindi para sa sarili niya, but also dun sa kanyang family. But, ano ba yung mga bagay na, or paano nakatulong yung family mo also? No? Diba? Diba yung ate mo, si Ate Mitch, nakatulong sa'yo. Pero paano yung buong pamilya mo nakatulong sa'yo sa pananaw mo sa buhay at sa pangarap mo sa buhay? Hindi man financially yung tulong na naibigay nila sa akin, pero yung support na encouragement para sa akin. Yung mga decision ko in life, yun yung nagpatibay talaga sa akin na support sila sa ano yung gagawin ko, ganun. And for that, happy ako na nandyan talaga din sila sa likod ko na parang hindi ko na lang laban ito, parang laban namin lahat. Kaya yun, I'm so happy din na nandyan sila always para sa akin to check on me. Tawag sila, kamusta ka dyan, ganito, ganyan. Yung kahit yun lang, yung nahingi ko. Pero as long, nabibigay din nila yun. So, yeah. Pero sabi mo, Ann, sila ang nag-check sa'yo. May mga pagkakataon ba na ikaw ang lumalapit sa kanila mismo? Sige, ibalik mo kami sa memory lane na yon. Kailan yung mga pagkakataon na nilapitan mo yung mga kapatid mo para lang makinig sa'yo or magkwento ka lang sa kanila, mag-rant ka lang sa kanila? Hindi, most of the time kasi hindi man ako makauwi. Pero magtawag ako. Sige, Video call magtawag. kay ate. So, pang 7? Kasi parang best friend lang kami noon. So, ito talaga yung ka-close mo sa magkakapatid. Grabe, masyak lang ako, mama. Sabi si tatay na, grabe, ano daw siya, masaya daw siya. Kasi yung banding namin ng ate ko is parang best friend lang daw. And happy daw siya na makita na ganun kami. Siya yung mga, tawag nito, sandigan ko din kumbaga na sa kanya ko ginasabi kung ganito ako, ay, kapoy ko, niya mo na. Tapos na, ano lang siya, na isupport ng gapon ko nga. Anong kapoy-kapoy ka dira? Kasi emotional ka, tapos, ay, wala ko karapatan. Sige, padayon. Pero grabe ka close namin. Siya din ang nag-motivate sa akin. Kaya mo na, go lang. Na, sige lang, kapoy lang na, subong lang man na, ipahuway. Ipahuway lang. Next. Pagka-agasin na, mawala man na. How do you feel, Ann, that you have a sister, tama, yung papito. How do you feel that you have a sister na nakikinig talaga sa'yo kapag nag-rant ka? Ay, grabe ka, happy sobra. Na, hindi gyapon sila na pabayaan ko. Hindi nila ako pinabayaan ba? Hindi niya ako pinabayaan actually. Kay even if for example, pagod na ako tapos ma-feel din siguro nila na hindi ako nag-chat. Sila na mismong nag-reach out sa akin. Kamusta ka? Ganyan. And yung feeling na yun is parang maka-flip lang maka-high moral na okay. Yes, tired ako. Pero, para kanino ba to? Diba? Para sa akin. And para sa kanila. Para kanino ka bumabangon? Well, going through that, Ann, I'm really wondering kasi sa kinikwento mo you really have talaga the resiliency. Meron ka talaga ng resiliency, yung pagmamahal sa family. And then I can see naman that in spite of the struggle na pinagdaanan mo, patuloy ka pa rin lumalaban, not only for yourself, but for your family. But I'm guessing our audiences out there could also have the same question like this. I'm wondering, bilang isang bunso, if babalik ka sa nakaraan, would you have changed anything? May babaguhin ka ba? Na parang, at some point ba, dumating sa pag-iisip mo na sana hindi ako bunso? Parang sana naging panganay na lang ako. Sana naging gitna na lang ako.
Siguro kung balikan ko man yun, pipiliin ko pa rin maging bunso. Ayun. Yeah. Na despite sa lahat ng mga experiences na nangyari sa buhay ko, it made me strong and made me independent. So, yeah, kahit na mahirap, may mga lessons ka na makukuha. Yeah. So, yeah. Kung babalikan ko yun, pipiliin ko paging maging bunso. Yes. Kasi diba, I have heard so much stories kasi na may mga nag-i-struggle na bunso. And then, may mga naging classmate naman din ako before na mga bunso. And then we would tell these questions kasi when we're talking about family. And then some of them would share na sana hindi ako naging bunso. Kasi nga, yung struggle na, I've heard din kasi yung struggles na ganito na, yung carrying the burden kasi ng family. And then, marami nagsasabi na sana hindi na lang pala ako naging bunso. Sana naging panganay na lang ako. Kasi pag natapos ako ng maaga, wala na akong paproblemahin. Sana naging gitna na lang ako. Kasi di ba in a family dynamics kasi, ang panganay is ang next breadwinner. Yes. Ang middle child naman is usually, ang napagkakitaan na, parang walang favorite. Walang may favorite sa gitna. Yun yung common norm eh. Na kapag ikaw ang middle child, parang, hindi sa'yo ang attention. Oo, hindi sa'yo ang attention. Kasi may panganay and Tas may may bunso. Yun eh. Yun yung dynamics nun eh. And then pag bunso ka naman, the expectation is lahat ng spoil, Nasa lahat iyo. nasa iyo talaga. So you get to enjoy life. But unfortunately, sa pakikinig natin sa story ni Ann, that was not the case. There were cases talaga na naramdaman niya. But most of the cases talaga, is siya talaga yung hindi niya naramdaman yung full package ng pagiging isang bunso. Yes, may mga fun times. Yes, may mga ganito. Speaking of fun times, na-curious na ako, syempre yung mga damit ng mga ate mo, pamana sa'yo. Ganun ba nangyayari? O, diba? Yan ang, that's one advantage ng pagiging isang bunso talaga. Yung pinagliitan na damit ng mga panganay is bunso mapupunta. These are the little packages. Pero yung big package talaga, yung pinaka-core talaga ng pagiging bunso is you will get to enjoy life and to focus more on yourself on the long run. Kasi nga, yung responsibility para sa family is na kay panganay or na kay middle child. Pero sa story ni Ann, nakikita natin na hanggang ngayon, dala-dala niya pa rin. Parang hanggang ngayon, nasa stage pa rin siya ng pag-ahon para sa pamilya niya. But despite that, yun nga eh, kahit hirap na siya, meron siyang, anong favorite words na? Support system. Support system. The support system has always been there. Family, kapatid, magulang, sila pa rin talaga. And the families provide guidance, provide support and opportunities for learning that contribute to resilience and growth. Kaya nga sabi ni Ann kanina, di ba, hindi man nila ako nasuportahan ng financially, pero yung guidance yung guidance talaga na binigay ng kapatid niya sa kanya. Yeah. And those kapatid, or especially yung mga na-mention ni Ann, is not just there para, ano yun, may makikinig talaga. Sila yung mga, I think on the family, hindi ko naman sure kasi syempre mag-isa lang ako. Yeah. But I think on the family na marami, meron ka talagang tao, your person na, despite some, let's say marami kayo, meron ka talagang one specific or two na pwede mong sharean. Tulad nga sinabi ni Ann, meron siyang ate na mukha lang silang best friends, di ba? And that's how important, I think it is important na meron kayong buddy systems, the di ba? buddy system eh. Maybe in the future magkakaroon ng ganun. No, pero yeah, looking back into your life, paano ka binago ng bilang pagiging isang bunso sa 10 niyong magkakapatid? Binago siguro ako sa mga experiences na yun. Na despite sa lahat na ganun, is more on napatibay ko yung sarili ko. Yung hindi din nawala yung pagmamahal talaga. Then, babaguhin ka din talaga siguro ng realidad na
pinanganak kang walang-wala sa buhay, dapat baguhin mo yun na dapat mamamatay kang hindi ganun. Na kailangan mong umahon. Na ipakita mo din na kaya mo. Na despite sa lahat ng mga problems na nangyari, yung mag-stand ka. Na kaya mo for the better future sa'yo din naman. And yan, yun siguro yung isa din sa mga way ni God na mas pinatatag niya ako. Kasi gusto ko din makita yun ng mga pamangkin ko na parang putulin good yung tawag nito na oo, mahirap tayo pero hindi dapat tayo nandoon lang. Dapat magsumikap din tayo. Yeah. Kaya grabe lang yung eagerness ko din na maipakita sa kanila para parang makita nila na may silbi yung makapagtapos ng pag-aaral and mabago yung buhay. Yun yung isang way talaga siguro. Kaya mas nagpursige ako na makapagtapos ng pag-aaral para mapakita ko yun sa kanila. Na sabihin na lang natin, maging role model ako sa kanila. Yun. Yun yung isang way na gusto kong ma-achieve. Yeah. Yun. Yun yung maganda dun eh. Pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun eh. I don't know, I forgot kung saan ko ito narinig. Pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero pag umalis ka sa mundong to ng mahirap ka pa rin, parang there's something that you did not do na hindi mo sinulit yung buhay on earth. And that's the point of Anne. That's society. Maraming challenges pagdating sa society talaga eh. Economically, marami talagang challenges eh. But the question is, how will you go with the wave? Paano ka susulong sa agos na yun eh? Yeah. 'Di ba sabi, either makikiahon ka or magpapalunod ka eh. And now we're seeing with Anne is, hindi, sasabay ako sa agos. Yes. And hindi lang yon. Alam mo yung maganda sa sinabi ni Anne? Sige nga, ano? Sasabay siya sa agos, hindi lang para sa kanya, pero para maging role model din siya sa ibang members ng family niya. Imagine, 'di ba? That's the thing about being resilient. You do not just grow for yourself, but you want to be a role model para sa iba. Yes. And that's what we're seeing with Anne. Because Anne is an inspiration. Yes, 'di ba? Yun yung mag-iiwan ka ng marka sa society. That's one of the bigger roles talaga natin dito sa ating mundo eh. Now, we do not just live for our own, we do not just live for ourselves, pero we become an inspiration to others where we share our gifts, kung saan sinishare natin yung abilities natin, and Anne is on that process. And we're seeing that beauty with Anne. And ang ganda nung sinabi niya, especially yun, tulad ng sinabi mo, na-spawn tayo, di ba? One games, we spawn na mahirap, but hindi tayo pwedeng mawala din sa mundo ng ganon. It's also our fault. Yeah. But seeing Anne, based on her story na shinare sa atin, it is heartwarming to hear na parang it is an inspiration. Yeah. Anne is an inspiration na kaya nating umahon sa buhay despite na kung saan man tayo lumaki, ano may experiences natin. Exactly. Hinubog siya ng kanyang experiences na kung saan siya ngayon. At dinadala niya yun bilang isang role model para dun sa kanyang mga pamangkin sa mga susunod na. Exactly, no? Kaya nga, family experiences really will really shape your values, your purpose, and your desire to become a responsible and compassionate person. Ang beginning talaga ng personality and character starts with the family. And then it expands kapag napunta ka na sa society. And then yun nasa stage na si Anne na hindi lang siya namumuhay para sa sarili niya. Pero para talaga sa family niya, not only para sa magulang niya, but for sa mga pamangkin, sa mga pininsan, sa buong angkan ng gumban. Yung maging inspiration talaga. And we're seeing that with Anne right now. And Anne, we're really happy to be hearing your story. Napakaganda ng storya mo. Nagkakaroon ako ng idea na ngayon na,
ito palang feeling ng isang bunso. May kapatid kasi akong bunso. And I know some experiences ng bunso kong kapatid na nakafeel, at some point, nakafeel din siya ng, kasi ganito kami ng kuya niya, bakit siya hindi ganito? Pero yun, napinush niya yung sarili niya. Now, I'm understanding more talaga yung perspective ng bunso. And now, as you all know, diba, our season 2 is about interfaith. It's about deepening that spiritual awareness with one's God. So now, Anne, in that struggle na meron ka bilang pagiging bunso, what was your God experience? How did you find God in that struggle? Siguro, sa family ko, sila yung God experience for me, na na-experience ko ito lahat ng dahil sa kanila. And also, my family here sa Youth and Family Center. Yung mga taong nandito mismo sa loob ng Youth and Family Center. Thank you. Welcome. Kasi, mas more on, sila din yung dahilan kaya ako nag-grow. Na, sabi ko nga kanina, sila yung nagturo, hindi lang nila binigay yung pangarap ko, pero yung ginawa nila is parang bulaklak ako na maliit pa, tas diniligan na lumaki. And right now, yung bulaklak na yun is namumulaklak na. As in, bulaklak na talaga siya. And I'm very happy na dito ako napudpad, dito ako napunta. Sila yung sinend ni God para mag-guide sa akin, mag-mold sa akin sa kung sino ako ngayon. And grabe lang talaga ako blessed na despite sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay is hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Na parang always ko din gina-remind sa sarili ko na kaya ko to kasi may Panginoon na nandyan palagi para sa akin, para sa atin. And yeah, I am very happy. Yun. Anne was already at the YFC long before dumating kami ni Jessie. And I can remember, so before nakikita ko pa si Anne dito. Wala pa ako dito nung nakikita ko si Anne. And then she was a scholar and then constantly growing and growing. And now she's at the point where she's recognizing the instruments of God na dinala sa kanya. Diba nga sabi nga natin, there are no accidents. There are no accidents. Everything happens for a reason. Whoever your God is, whatever your religion is, the important thing is we have a God that we look up to, but always remember that your God aligns everything of what He wills for you. There are no accidents. Anne is not here because of an accident. No. God willed her. God willed her to be here. Bakit? And then she found the growth kung saan siya dinala ni God. Sabi mo nga, di ba, para kang seed na tinanim, diniligan, and then constantly namulaklak. And then constantly nag-grow pa mula noon hanggang ngayon. And what made that possible? It's because of faith. It's because of her believing na hindi siya pinabayaan ni Lord. And paano siya hindi pinabayaan ni God? Instruments of God. The Youth and Family Center na nag-help sa kanya mag-grow. Her family na minold yung kanyang personality. Alam mo yung parang starting point is yung family. Yes. Na nabuo na yung personality ni Anne, kitang-kita naman kasi yung resiliency, yung pagmamahal. Pero mas nag-grow siya nung napunta siya sa Youth and Family Center. Mas lumawak yung pananaw niya kung paano gagamitin yung pagmamahal at yung pagiging matatag niya. And that's what faith brings talaga. And yung gifts na nabuo niya during that time, yung mga strengths and skills na meron siya, hindi niya yun kinip, but shinare niya yun. Just like yung pag-grow sa kanya ng pagmamahal ng Diyos at sa mga instruments na yun, sinishare niya sa ibang tao. Tinuturo niya yung mga things para sa ibang tao because tulad ng sinabi niya, gusto niya mag-inspire sa ibang tao. Not just for herself.
hindi niya inangkin yung gifts niya. Yeah. Shinare niya at bilang isang inspiration sa ibang tao. Imagine, di ba, Ann, you've become, ang dami mong instrument, ang daming ginamit ni God na instrument para sa'yo. And now you're becoming an instrument para sa iba. Kahit ako, for me, Ann is an instrument for me. Knowing Ann, alam niyo guys, share ko lang, na-inspire ako kay Ann sa pagiging matatag sa trabaho talaga. Isipin niyo guys, papasok siya na napakaaga, alas 5 ng umaga. Uuwi siya dito ng alas 6, mga ganyan. Tapos maghuhugas pa siya, mag-aano pa siya. So sabi ko, paano nagagawa nitong batang to yung ganon? It was, yung ako yung nahiya sa sarili ko. Yung ako nahiya na, how can I learn from that? How can I have that thinking talaga? And it's so mesmerizing to know that Ann is being strengthened by God. No? And it's the faith moments talaga eh. The faith can provide strength. Faith can provide wisdom. Faith will provide you an assurance during seasons of uncertainty and growth. Yung faith mo talaga na pinangahawakan mo ang magmo-mold talaga sa iyo throughout that. Ito talaga yung bubuo ng everything else. Yung ang dami mong iniisip, in the worries amidst everything else, the faith will be the anchor talaga ng pangahawakan mo. When you look at anywhere, you thank God, you ask God, kung ano man ang prayers mo, but rest assured that your God is always listening to you. Those, it's an answered prayer. Yeah. Tulad nga nung sinabi mo kanina, it's the will of God na nandito sa Ann. And those people are instruments na pinadala ni God for Ann. No, it's not an accident. No, it's not an accident. Na even itong talk na to. Yes, okay. Sige ito ako. Sige. Para sa kaalaman ng iba. Actually, yung episode na to, di ba, nag-i-invite kami ng guest. Okay, meron na. Tapos si Ann, pumasok lang si Ann sa office. Sabi ko, si Ann pala ang next live natin. Para malaman natin. Yeah. And then sabi niya, ha? Hindi Tapos gikulit-kulit ko na siya. Ano ako na siya. Hanggang sa kumagat din siya. Sige na, Kuya Chewy. Kuya Jess, sige na. Ako na. So it's not an accident. How do you feel na nandito? Parang ginawa niyo ko ng karapatan. Mga pala decision. Diba even Ann with us being here sa episode. Yeah, hindi talaga siya. Yeah. Siyempre, yung story na why this episode happened, di ba? Na parang it's also an inspiration. Even for me, na parang I realized na, wala akong karapatan magpahinga. Di ba? Parang based on story na nakwento sa atin, ano tayong karapatan magpahinga na kung gaano siya katatag, even at a young age. Yeah. Especially being a bunso. Oo, na gano'n na yung thinking. Yeah. Na it is really a God's experience. Even for us, or maybe for me, it is a God's experience na may natutunan ako something today. It is an inspiration, a gift. So, it really becomes a gift when faith starts to work in you. When you let your faith works in you, it will really work in you. And you know that your God will never leave you. No, kaya Ann, thank you very much. Grabe namin kasi makinig sa story mo. Alam namin na nagdesisyon kami. Pero thank you very much, Ann. We're very happy na naririnig ng mga tao ang story mo ngayon. And we're very happy na nakarinig kami ng story coming from the bunso. Maraming salamat talaga, Ann. And sa lahat ng mga bunso na aming tagapakinig at mga tagapanood, salute to all of you. Alam namin na mahirap ang maging isang bunso. May mga expectation talaga na mababasag. Pero sabi nga ni Ann kanina, it's about resiliency. It's about what do you want to do for yourself. And para kanino ka ba lumalaban? Para kanino mo ba gagawin to? Para kanino mo ba to ipaglalaban? And ang story ni Ann showed us na kahit mahirap maging isang bunso, meron ka pa rin pagkukuhanan ng lakas at ma-enjoy mo pa rin ang buhay. And to all our audiences out there, kung may kakilala kayong bunso na anak, kapatid, pakishare nyo itong live namin, ipapanood nyo sa kanila kasi for sure makaka-relate sila. Once again, Jessie, and thank you for being here and thank you so much for being with us in our Youth Talks episode for tonight sa storya mo ng pagiging isang bunso.
And of course, we want to thank our technical team, our scholars behind the camera, our technical director, Narciso Aliaga, our floor director and production assistant, Remar Cabual, and our content producer, Lyra Mel Rodriguez. And of course, thank you to the whole NDBC team. Kay Father Rockmore at sa kanyang team, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin palagi. At masayang-masaya kami na lagi kayo nakasubaybay at tumutulong sa amin. So, once again, thank you! It's 8:30 in the evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at U Talks, where we go for gold. And we'll see you in our next episode. Bye! Kabataan, young at heart.